Magandang umaga, Wish Heaven. Good morning, Wish Heaven. Hello, Wish Heaven. Okay, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay wala palang absolute sovereignty ang Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Actually, kahit sasabihin natin sa ating territorial rights sa sea, territorial sea, 12 na nautical miles from the baseline. At ang baseline po, yan pong low, ang sa definition ay yung pinaka-low tide. Pinaka-low tide ng Pilipinas. So that was defined in the last law that was passed before Senator Francis Tolentino bowed out kasi natalo nga siya nakarang election. At least yan ang contribution ni Senator Francis Tolentino. At masalamatan natin si Francis Tolentino niyan. Ladies and gentlemen, naisipan kong i-vlog ito kasi naging kontrobersya na ito. Nung narinig ninyo, parang ang mensahe ni Marcolita, ano lang kaya ibigay na lang natin ang Kalayaan Islands Group para wala nang problema? Ang katotohanan po ng buhay, kahit tingnan natin ang Permanent Court of Arbitration na decision, ay wala po tayo hindi pang diniklara na may sovereignty tayo sa ating exclusive economic zone. And with more reason na meron tayong sovereignty sa Kalayaan Island Group. Napaka-komplikadong issue ito para nating ibaliwala. Hindi po kumo tayo ay nanalo sa arbitral award ay may sovereignty na tayo sa tinatawag na Spratlys Island o Kalayaan Islands Group at saka sa 200 nautical mile na exclusive economic zone. Ladies and gentlemen, siguro maganda siguro naman balikan natin yung sinabi ni Marcolita. Itong sinabi ni Marcolita ay ipi-play ko. Ito po niya, binanggit niya po ito doon sa hearing ng confirmation ng lahat ng mga colonels at Navy captain na kinukumpirma ang kanilang rangko. In-appoint sila, tinatawag na ad interim appointment as colonels or Navy captain sa dulot ng pag-appoint o pag-promote sa kanila ni Presidente. Pero yung pag-appoint ng Presidente, ang tawag dyan ay ad interim appointment only. Ibig sabihin, ad interim, hindi po siya permanente. At may isa dito sa mga colonel na tinanong, at ito po yung Navy captain na kung sa Army pa, colonel, full-fledged colonel. So, nang tinanong siya, ay wala ang problema sa kanya, mali-mali ang sagot niya. Kagaya ng tinanong si colonel o Navy captain. Alam mo ba na ang Spratlys Island o Kalayaan Islands Group ay wala sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas? Di niya alam, akala niya naroon sa loob. Tapos tinanong naman siya, may sinagot pa siya na yung Kalayaan Island Groups ay may sariling exclusive economic zone. Diyan naman siya lalong namamali. Ibig sabihin po, yung ating opisyal na mga military ay hindi nila pinag-aralan ang kanilang dapat pag-aralan. Kagaya niyang Navy ka. Pag Navy ka po, ang trabaho mo ay depensahan mo ang teritoryo ng Pilipinas sa dagat.
So paano para maging epektibo ka, dapat alam mo ang history ng bawat isla. Ano meron tayo doon? Kasi may tinatawag na radio challenge. Pag pang-abot ang dalawang barko mula sa magkabilang bansa, magcha-challenge sila sa isa't isa. Yung Philippine ship naman, magraradyo, this is the Philippine Navy. I am challenging you. I am advising you to leave our territory at once because this is the Philippine territory. Paano mo sabihin kung hindi mo alam na territory ng Pilipinas? O hindi. Kailangan alam mo yung history. Alam mo yung ibig sabihin ng sovereignty. May sovereignty ba tayo? Yan ang tanong dyan. Ang sovereignty, wala pa nga sinabi ni Gloria Macaringa, hindi pa po kinikilala ang WPS, West Philippine Sea. Tayo lang nagsasabi niyan. Wala po, hindi po kinikilala yan. Just as the recognized Philippines as a state, hindi kagaya sa West Philippine Sea. Ang tawag pa rin kahit sa decision ng Permanent Court of Arbitration, South China Sea pa rin ang tawag. Yan ang nakakalungkot. So where is the defect? The defect first lies in ourselves. Masyado tayong mapagkunwari, masyado tayong assuming, okay na yan, okay na yan. Hindi nga natin inaasikaso. Yung sitwasyon po natin sa ating exclusive economic zone at yung dinideklara natin na tayo ang may teritoryo sa Spratlys Island na nasa labas ng 200 nautical miles ay dinideklara natin sa ating batas na atin. Ano ba ito? So, with that, para tayong para tayong lahat mga bubo. Gumagalaw tayo sa ating mundo na hindi natin alam kung anong dapat gawin. Hindi natin alam ang ating pinaglalaban. O ngayon, ipakita ko sa inyo ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Nakasaad po doon ay hindi ito nag-award ng may sovereignty ang Pilipinas. Ang sinasabi lang doon, iba yun, parang kagaya sa titulo. Sa korte maglaban-laban, may titulo ako. Nang ipinakita, ay naku, tax declaration na pala. Hindi naman titulo yung tax declaration. The fact na ikaw ang nakatira sa lupa at walang ibang nag-aagaw, pero wala kang titulo na certificate of title, masasabi mo ba na ikaw ang may-ari? Ganon din po ang halimbawa sa sovereignty. Pag sinabi mo pong sovereignty ng Pilipinas, absolute dapat yan, absolute sovereignty. Na anong ibig sabihin? Ang ibig pong sabihin ay ikaw na ba talaga dyan? Pilipinas na ba talaga dyan? Yan problema nga, china-challenge tayo lagi. Pumapasok ang China sa atin eh. Sa exclusive economic zone, tayo pa binububahan ng tubig. Na anong ibig sabihin yan? Sabi ng Kapampangan, nanong buri mo? Ay, yan po ang problema sa Pilipinas. Masyado tayong mayabang na atin yan, pero hindi naman natin alam ang ating pinaglalaban. So, alam niyo ba ang pinaglalaban natin? Teka muna, medyo may problema ako sa aking StreamYard. Bago natin pagpatuloy. So, nais ko lang din idiin na wala tayong absolute sovereignty sa lugar na sa loob ng ating exclusive economic zone. Wala din tayong exclusive sovereignty sa
Spratlys Island. Wala rin tayong masasabi. Sa totoo lang, pati yung territorial sea natin na 12 nautical miles from our baseline, wala rin na sinasabi na gano'n. So, anong meron tayo? Puro yabang lang. Ganun lang po. Puro yabang. Na wala namang kakayahan. Kung magyabang kayo, dapat may kakayahan tayo. Yan ang dapat, the first rule of the game of life, the rule of life. Kung makipaglaban ka, dapat may kakayanan kang lumaban. Ganun po yun ang dapat nating titignan. Ano ba ito? So anyway, ganito. Ang pinag-awayan sa Permanent Court of Arbitration, basahin natin. Ito po yung decision. Ipakita ko sa inyo yung decision. Pero bago yan, ilabas ko muna yung si Marcolita. Maraming nagalit kay Marcolita. Actually, kung may papel man, ang ginawa ni Marcolita, iyon ay nagsampal sa atin sa katotohanan. Na wala pala tayong, kulang-kulang pala mga papel natin. Ganun lamang po. Para kang sinampal, wala ka palang titulo. Ibig sabihin ng titulo sa Pilipinas, sa Pilipino, magkapitbahay, magkaaway kayo, hinahabay, binabakuran niyang pinaniwalaan mong lupa mo, tapos binabakod niya. Ganon po ang halintulad sa atin. Bakit, ang tanong niya, bakit may tapang ang China lumusob sa atin? At mambumba ba? Yan ang katibayan na wala tayong absolute sovereignty. Ano bang ibig sabihin ng sovereignty? Ang sovereignty po, ang ibig pong sabihin yan ay dapat ikaw ay mayroon kang tinatawag na internal sovereignty. Ibig sabihin internal sa atin. So wala namang kukontra sa atin. Atin yan. Ang problema natin pagdating sa external sovereignty, kinikilala ba tayo? Para makikilala tayo sa external, dapat nakikita natin ang ibang mga bansa ay hindi nakikialam sa atin. Saka mo pa lamang masasabi na meron kang absolute sovereignty kung ang China ay hindi na pumapasok. Kaya masakit man aminin ang katotohanan, wala po tayong absolute sovereignty. Pumapasok ka minsan kahit sa 12 nautical miles limit natin. So, dapat yung malaman, iba ang sovereign rights. Meron lang tayong rights, wala pa tayong sovereignty. Parang titulo lang yan. Parang lupa lang yan, natin magkapitbahay. Ay, anong binili mo dyan? Rights lang po. Kasi walang titulo. Ibig sabihin titulo yung papel, certificate of title. Ganon po ang nangyari sa atin. Rights lang meron tayo. Yun naman ang dinidesisyon ng Permanent Court of Arbitration. Sovereign rights lang. Hindi sovereignty, kundi sovereign rights lang. Ibig sabihin sovereign rights, hindi pa kompleto yan. Ipe-perfecto pa natin yan. Paano magiging perfecto? Ang objective mo para maging perfect, yan dapat ang absolute sovereignty. Na para maging perfect, kilalanin yan ng lahat ng bansa. Kung nilulusob tayo ng China, sasabihin mo pa na may absolute sovereignty tayo? No way, no way. Kaya pasalamat tayo kay Marcolita, ginising tayo. Ako nag-research ako dahil sa sinabi ni Marcolita. Parang sinampal ako, nakaliwat kanan. O ito, pakinggan natin si Marcolita. Matalino talaga ito, nag-aral talaga ng mga sinasabi.
Suggestion lang 'yan, ha. Ang gagawin natin para madali, i-give up natin. Tapos ipaglaban natin ng easy. Ang exclusive economic zone po natin o sa ibang bansa, gano'n din hanggang 12 hanggang 200 nautical miles mula sa baseline. 'Pag sinabi baseline, 'yun ang low tide. Hanggang doon sa mag-measure ka, susukat ka kung may ruler ka na mahaba, 200 nautical miles limit. Tapos ang Spratlys o di Calayan Islands Group ay nasa 280 nautical miles. Yan ang katotohanan na hindi natin alam. Hindi naman sinasabi na hindi matanggap ni Tarila, kundi hindi alam ni Tarila ang pinagsasabi niya. Ayan, ang ibig sabihin niyan, paano magiging kumpleto ang ating sovereignty, magiging absolute? Kung may titulo na tayo ng Certificate of Title. Ang Certificate of Title ng Pilipinas ay kung maisubmit na doon sa United Nations, sa Secretary General, at i-deliberate yan doon at wala nang ibang kukontra, saka palabang magiging kumpleto ng titulo ang ating kiniklaim na rights, sovereign rights lang, sovereign rights sa exclusive economic zone at pati na rin sa Kalayaan Island groups. Kailangan may gagawin pa tayo. Ang problema natin, patulog-tulog sa pansitan yung mga nagdaang mga administrasyon hanggat sa kay Noynoy Aquino. South China Sea, hindi kilala yung West Philippine Sea. Tayo lang nakakakilala sa West Philippine Sea. Sa panahon lang ni Noynoy yung naging West Philippine Sea. Yan, dapat ganun. Dapat may titulo tayo. Paano gagawin? Yun nga mga proseso na dinidiin ni Marcolita. Dapat defined ang boundaries. Yung meets and bounds, kung tawagin sa mga surveyors. At ang ginagamit dyan ay tinatag na geographical coordinates. Global positioning system, yung latitude, longitude ng bawat points. At isusumiti yan sa United Nations. At kilalanin sa United Nations, tatanungin ng United Nations ng Secretary General yung ibang bansa, lalo ng China. O ano, kinikilala niyo ba itong sinasabi ng Pilipinas? Ganon po yung proseso. Hindi na yung dahil nagdesisyon ang sovereign, ang Permanent Court of Arbitration ay atin na, hindi pa po. Tandaan nyo, ang decision lamang ng Permanent Court of Arbitration ay rights lang. Binibigay sa atin ang rights. Ibig sabihin hanggang ngayon hindi pa po kinikilala sa ibang bansa ang West Philippine Sea. Tayo lang nagbabanggit niyan. Ayan, may proseso. May proseso, parang nag-apply ka ng titulo sa lupa mo sa Pilipinas. Kalabanin ka ng China lalo. Yan, inaangkin natin. Lalo na sa mga Navy, dapat silang una, tsaka Coast Guard. Silang unang meeting-meeting diyan, pinag-aralan nila ng malalim dapat yan.
Tapos yung Philippine Navy na 'to na kapitan nagpapa-appoint sa full-fledged colonel, hindi man lang alam ko na ang Kalayaan Islands o Spratlys ay wala sa loob ng EEZ. Kasi nasa labas ang Kalayaan Island Groups, nasa labas ng EEZ. Ang EEZ ay hanggang 200 nautical miles lang. Ang Spratlys ay 280 nautical miles away from the nearest baselines. Yan ang mga bubo, nag-akusa na pro-China kagad. Yan yung mga bubo, karamihan makakaliwa, makadilaw. Ha? Kagaya kay Ronald Llamas, nagkikwento na hindi niya alam. Kay Insurrecto, kay Bad, mga hindi nila alam. Mga walang alam patungkol dito. Hindi nga, abogado sila pero si Torrente pero hindi niya alam pagkakaiba ng sovereign rights as against sovereignty. Yan, kabubuhan ni Megaphone. Yung magsabi, magsisigaw-sigaw ka lang, yayari, kan mo, insultuhin mo yung presidente ng ibang bansa. Anong klaseng Navy Commodore yan? So, yan po. Siguro naman, naintindihan nyo ng puntos ko. Naintindihan ninyo ng puntos ko? Ben Marhuerto, naintindihan mo? Naintindihan mo ba? Ay, mga bobo. Pahirap, ang dami mga bobo, kagaya kay, kagaya kay Jay Tariela. Wala pa nga pala tayong titulo eh. Rights lang meron tayo. Tama, salamat ka. Tama po kayo, Helen Bagyo. Hindi nila pinag-aralan, trabaho nila yan. Akala mo ba, pag ikaw ay Coast Guard o saka Philippine Navy, pag Coast Guard ka, parang ikaw yung pulis sa dagat. Na kailangan alam mo yung teritoryo ng Pilipinas kung hanggang saan. Ngayon, ang katotohanan ng buhay, wala pang binigay na Certificate of Title ang United Nations sa atin. Ang binigay pa lamang, ang nagbigay ay yung organo lang, hindi pa siya official. Organo lang yung International na Permanent Court of Arbitration sa UNCLOS, yung nag-implement ng United Nations Convention on the Law of the Sea sa Article 7. Hindi pa yan. Kumbaga, ebidensya pa lang natin yan na atin na nga yan. Pero rights pa lang. Pwede na natin magagamit yan. Mag-apply na tayo ngayon for titling kung sa lupa, kung subsimpleng pag-uusap. At maraming mga papel isusumiti natin. Kagaya niya, hindi po sapat na meron tayong batas din. Let me take my exception from the statements of Justice Antonio Carpio. Na meron na daw batas, atin yung Kalayaan Island Group, Shipping Lacson, atin yan. Alam niyo ba pinagsasabi niyo? Atin yan, kung pagbasihan mo yung batas natin. Paano naman ang batas ng ibang bansa? Hindi pa magiging atin yan. Kailangan, pagsusumiti tayo ng application doon sa United Nations at para kilalanin na ng buong mundo na atin yan. Iba po yung sovereign rights. Rights lang. Iba yung sovereignty. Kaya wala pa tayong absolute sovereignty sa mga yan. Kahit hanggang sa ating territorial sea. Kinukondra pa nga, pumapasok pa nga China. So ngayon, ang lahat ng mga Pilipino, halos majority, ang tingin sa issue ay tayo na may-ari, Pilipinas na may-ari, at galit sila sa China dahil ang China ay pumapasok at nang bubumba ng tubig. So ngayon, naintindihan nyo ba bakit kung pumapasok ang China?
Kasi alam ng China, rights lang pinanghahawakan natin. At yung decision sa Permanent Court of Arbitration ay hindi kinilala ng China. Hindi nga sumali ang China sa kaso eh. Sabi ni Ben Marta, hindi ka kinakilabutan sa sinasabi. Hindi pa ako kinikilabutan kasi totoo siya, tama siya. Ben Marta, napakabubo mo. Hindi ba naintindihan yun na wala pa tayong titulo? Puro lang rights? Ay, kailangan nga, sabi ni Marcoleta, tapusin na natin ang ating trabaho, lagyan na natin ng boundary sa pababagitan ng paglagay ng coordinates. Ano bang latitude niyan, longitude? Bawat guhit, hanggat sana matapos ang guhit, lahat-lahat ng guhit na 200 nautical miles. Tapos, alam natin, lagyan din natin ng boundaries ang ating Kalayaan Islands Group. Kasi ang Kalayaan Islands Group, pag ipinresenta ko sa inyo ang decision po ng Permanent Court of Arbitration, ay hindi nagkakaroon ng sariling exclusive economic zone. Kaya mali yung kapitan na yun. Naintindihan ba ninyo? Pinagsasabi mo, Ben Marhuerto? Nakakahiya ka, Ben Marhuerto, kung hindi mo maintindihan yan. You have to understand it. Study hard. O ito po yung decision. Ipakita ko sa inyo yung decision. Actually, marami itong decision. Pero ibibigay ko sa inyo yung excerpt, yung summary sa base sa press release na pinalabas ng Permanent Court of Arbitration. Ito po yung decision. Dapat malaman mo ito, Ma'am Heidi Mendoza, tsaka si Ma'am Cielo Magno. Dapat alam nyo ito, huwag yan ngawa lang tayo na hindi natin alam pinagsasabi natin. Yung problema ko, may nag-atake na naman sa akin. Lagi akong inaalat. Ang galing talaga ng umatake sa akin. Kaya ikaw, Ben Marhuerto, huwag ka magkwento kung hindi mo alam, ha? Wala kang pala alam. International community, sabi, basahin kong comment mo, ha? Sabi mo una, kung hindi ka kinikilabutan sa sinasabi ni Marcoleta, hindi po ako kinikilabutan. Kasi totoo siya, tama siya. Hindi po ka-traidoran yan, ikaw ang bubo. Bago mo sabihin ng isang tao na traidor, alamin mo ang totoo. Ha? Kamag-anak ka pa naman ni Gregorio del Pilar, tapos ganun yung pag-iisip mo. Hindi ka kasi nag-aaral eh. Ang problema sa iyo eh. Mag-aral ka man sa akin, libre lang pag-aaral sa ChatGPT. Tapos sabi ni Ben Marhuerto, international community nagbibigay ng EEC. Hindi po international community, bubo ka naman. Nag-meeting po ang lahat ng mga bansa at nag-assign na 200 nautical miles limit, pati China pumirma. Na may 200 nautical miles from the baseline ng bawat bansa, ayun ang exclusive economic zone. Hindi po international community. Bubo ka. Hindi po, rights lang yan. Hindi pa kinikilala yan. Jesus. Huwag kang nga magkwento kung hindi mo alam ginagaya sinasabi mo. Nagmamagaling ka pa na,
tagapagmana ka ni Gregorio del Pilar? Ay, hindi mo ba alam si Gregorio del Pilar ay daming nainggit sa kanya dahil bata-bata pa lang niya, ginawa pa siya ni Aguinaldo na general, 20 plus years old pa lang. Di ba, Benmar Huerto, hindi ka ba nakikilabutan sa pinagbabanggit mo? So, ito po ang katotohanan, wala pa tayong sovereignty. Rights pa lang meron tayo. At para magkaroon tayo ng kompletong sovereignty, dapat kumpletuhin natin ang mga papel na ina-apply natin. Meron na tayong batas. Ina-adapt, meron na tayong treaty, o yung UNCLOS, na ating karapatan ang 200 nautical miles. Ang kailangan na lang natin is i-perfect natin, gumawa ang ating NAMRIA, yung ahensya natin, yung national mapping. Dapat gagawa na sila ng mapa na may coordinates, bawat linya, bawat points. Dapat may coordinates. Pagkatapos na makumpleto, pati yung i-drawing din nila yung sprat list kung saan ilalagay kasi sa labas yan ng 200 nautical miles. So ilalagay din doon ayon sa batas na pinasa natin at isusumiti natin sa United Nations. Pagdating doon sa United Nations, magkaroon ng proseso. Tatanungin ng UN yung China. Ano, payag ka ba dito sa sinasabi ng Pilipinas? At kung papayag ng China, saka pa lang tayo magkaroon ng tinatawag na absolute sovereignty. Naintindihan mo ba yan? Para pong titulo yan, nag-apply ka ng titulo. Yung tax stick mo ay hindi sapat para magreklamo ka na inaagaw ng iba ang lupa mo. Benmar Huerta? Huwag ka na magkwento kasi sabi mo hindi Pilipinas. Sinasabi ko na nga sa iyo na United Nations, treaty po yan, hindi international community. Tanggalin mo nga sa utak mo yung international community, Benmar Huerta. Huwag ka magsalita ng kwento dito na mali naman si pinagsasabi mo. Estong, mali ka, Benmar Huerta. Parang tulad lang yan sa mga informal settler. Tama, parang informal settler ng Pilipinas sa ngayon. May rights lang. Pero may nagrereklamo na kapitbahay mo. Ganun lang po yan. Kailangan tapusin natin ang ating papel. Ibig sabihin, natutulog sa pansitan ang ating mga opisyal ng bayan. Mahihilig ba sigaw? Si Rizal Ontiveros, para pampolitika lang. Para si Kiko, hindi pala nila, wala pala silang certificate of title. Tapos, kakampihan pa na Starilla na nang insulto ng ibang tao. O kapitbahay mo, insultuhin mo. Papatayin ka nun. Pero kung mag-argumento lamang kayo kung bakit sinasabi mo ikaw may karapatan, hindi magagalit yun. Pero pag sinabi mo, aswang ka, di ba? O ano ka, aswang, satanas ka. Ibang usapin yun. Dapat matututo na tayo. Take it from Marcoleta. Sinampal tayo ni Marcoleta sa katotohanan na wala pala tayong titulo. Kailangan magsampa na tayo ng ating papel na sinasabi ni Marcoleta dapat i-define na natin. Lagyan na natin ang ating NAMRIA, dapat may nagtrabaho niya. Hanggang ngayon, hindi pa nila ba ginagawa? Ayun bagay, in-explain nga ni Atty. Kausing, mayroon pa rin hindi nakaintindi dito. Si Trililing Duterte pa rin. Benmar Huerta. Sa tingin ko, Benmar Huerta, huwag ka magalit sa akin kasi na-insulto kita, pasensya na. Pero mali yung sinasabi mo. Amerika, wala yung Amerika na yan. Anong kinalaman ng Amerika sa ating EEC? Sige nga, may Benmar Huerta. Ay, gusto mo away eh. May paglalaban, may kaya ka ba lumaban? Dapat nakukuha ito sa diplomasya. Magsumiti na tayo ng ating papel para mag-umpisa ng awayan doon sa United Nations. Doon na ngayon, mapipirsa ngayon ang China na kumontra doon sa United Nations kapag nagsumiti na tayo ng ating papel. Ang isabitan natin ang ating batas. Ito po, sa ilalim ng aming batas, amin itong sprat list. Amin din itong EEC. Kiniklaim namin yan dahil karapatan namin sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, na kung saan pinirmahan din ito ng China. Dapat ganun ang proseso. Ang problema sa atin, masyado tayong assuming, akala natin tama tayo. Yun pala, hindi natin ginagawa ang trabaho natin.
O sa tingin ko, naintindihan mo na, Binmar Werte, kung anong ibig ko sabihin. Dapat yung mga politiko natin, imbis na magawa-gawa doon, hawak ng megapon, sisigaw-sigaw, dapat tinatrabaho ang trabaho. Gawin na ang papel natin at isumiti na doon sa United Nations. Nagiging pasaway tuloy kayo, Binmar Werte. Naging pasaway ka. Anti-China ka, anti-China, ano bang kinakain mo? Ano bang mga gamit na ginagamit mo galing China? Ano bang bus na sasakyan mo galing China? Ano bang kinasasakyan mo na MRT, LRT? Baka galing China pa rin yan. Istong, wala na nga sa international map ang mga, wala pa po, hindi pa po kilala ang WPS. Tayo lang kumikilala. Kailangan natin na makilala ng China ang West Philippine Sea. So ngayon, may tanong tayo, hanggang saan bang West Philippine Sea? Pwede natin sabihin, kasi hindi pa rehistrado, iparehistro natin na hanggang linya lang ng 200 nautical miles. Pero pagdating doon sa may Spratly, aakyat ang West Philippine Sea, at least hingin natin na 12, i-claim natin na 12 nautical miles. Pero kasi rock lang ang sa decision ng Permanent Court of Arbitration, ang Spratly Island ay rock lang, hindi capable sa sariling kapakanan para magiging economic magiging bubuhay ang tao. Kasi bistado ng Permanent Court of Arbitration na yung mga taong nakatira sa Kalayaan Islands ay sinusuplayan ng Philippine government ng pagkain, lahat. Wala silang sariling hanap buhay. Kung meron man, paunti-unti, mangingisda, limitado pa kasi binabantayan ng China. Yun, naintindihan niyo bang ibig ko sabihin? So ngayon, babasahin natin sabay-sabay yung decision ng arbitral award. Tapos Selma Tariman, salamat po sa tulong nyo. Istong, wala nga sa international map. Tama ka, wala sa international map. Ken, si Binmar ito parang taga-alaga ng aso. Selma Tariman, ito gusto ko matalinong abogado at nasa tamang pag-unawa. Pakita ko sa inyo, hindi po ako nanluloko kasi kung anong batas sinasabi ko sa inyo. Ginaline Isaac, like muna. Parang yung driver lang yan, tapang lang ng yung license nyo, forever na tinanggal sa kanya. Di ba parang driver na road rage ka? Benji Piquero, tapos na, like, share. Salamat po. Oswaldo, Kompanyado, watching from Northern Samar. Oy, maupay nga aga. Oswaldo, saan ka ba? Sa Allen? Sa Giwang? Okay. So, EEC is not part of the Philippines territory, only right. Right to explore. Tama. You have that sense to say it. Okay. Binmar Berto, handa sniper ang motor ko. Ano ka, Binmar Berto? Aminin mo na, kahit na masakit sa damdamin mo, na nagkamali ka. Mag-aral ka po. Maria Victoria Sanchez. Yung hindi pa po kasi, nakaintindi, dapat makinig para sa para naman ang tama, hindi yung dunong-dunungan. Buti pa andyan si Senator Marcolita nagpaliwanag. Pasalamat ka tayo, nandiyan si Senator Marcolita at sinampal tayo mga bubo. Pati ako, inamin ko bubo ako. Hindi ko alam yan nung hindi ko pinag-aralan dahil lamang sa pagsabi ni Marcolita. Pinag-aralan ko bago ako nag-vlog. Ibig sabihin, kabubuhan din ng si Lacson, sabi, atin ang kalayaan, ating kalayaan. Hoy, ikaw lang nagsabi na atin, tayo lang sabi na atin yan. Pero yung ibang bansa ba, kinikilala ba yan? Hindi ko muna sa batas natin yan, Antonio Carpio, ay atin yan. Rights lang meron tayo. Pero kailangan kilalanin ng ibang bansa ang ating kiniklaim para magiging perfect ang ating sovereignty. Sa ngayon, ulitin ko lang, wala pa tayong titulo. Ang meron lang tayo, rights lang. Okay? Hanggang dyan lang po tayo. Pero pakita ko muna yung decision ng Court of Arbitration. Basahin natin sabay-sabay bago tayo umalis dito.
Ito pang desisyon press release lang, Permanent Court of Arbitration. The South China Sea Arbitration. The Republic of the Philippines versus the People's Republic of China. Yan. Yan. Highlight yan Okay, next. Petsa ito, The Hague. July 12, 2016. The tribunal renders its awards. A unanimous award has been issued today, July 12, 2016, by the tribunal constituted under Annex 7 to the United Nations Convention on the Law of the Sea in the arbitration instituted by the Republic of the Philippines against the People's Republic of China. The arbitration concerned the rule of historic rights and the source of maritime entitlements in the South China Sea. The status of certain maritime features and the maritime entitlements they are capable of generating, and the lawfulness of certain actions by China and that were alleged by the Philippines to violate the convention. Ulitin ko lang, Tagalogin natin. Itong kasong ito, sabi niya, ay patungkol lamang sa karapatan na ayon sa kasaysayan na kiniklaim ng China. At karapatan naman na kiniklaim ng Pilipinas ayon sa maritime entitlements sa pamamagitan ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Okay? Yan ang unang pinag-usapan. Next na pinag-usapan, ano ba talaga ang status ng bawat isla dyan? Na tinatawag na features, certain maritime features, and maritime entitlements. Anong karapatan na makukuha natin? Anong status niya at karapatan? Pag-usapan na natin straight yung Pag-asa Island. Ay yung tinatawag na Kalayaan Island groups. Ano ang status niyan? Dinesisyonan dito sa status ng Permanent Court of Arbitration na bato lamang ang Spratlys Island. Hindi po yan totoong island. Next ang ating entitlement sa tinatawag na Spratlys. Ano bang meron tayong karapatan sa Spratlys? Hindi po siya capable na mag-generate ng exclusive economic zone sa kanya lang. Yan po ang masakit na katotohanan. At ang sunod na pinag-usapan, nagdesisyon ang court nito na labag sa batas ang ginawa ng China sa paggawa ng mga isla at sa paglabag sa mga karapatan ng mangingisda ng Pilipinas. So sabi ni in the light of limitations and the lawfulness, ang isa pang issue, lawfulness of certain actions. Okay, in the light of limitations on compulsory dispute settlement under convention, the tribunal has emphasized that it does not rule on any question of sovereignty. Yan. Klaro. The tribunal has emphasized that it does not rule on any question of sovereignty over the land territory and does not delimit any boundary. At hindi nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration, hindi ito nagdesisyon kung hanggang saan ang boundary ang teritoryo ng Pilipinas at ng China. Naintindihan na ninyo? Bin Marwerte, siguro naman, naintindihan mo nang ibig sabihin. Hindi po ito nagdesisyon ng sovereignty. Andiyan ka na naman, international community. Huwag mo banggitin sa akin na natuliling ako sa salitang international community. Wala po yan. Itong tingnan mo, ang decision ng Permanent Court of Arbitration. Hindi mo nga alam ibig sabihin ng international community. Ito yung decision. Historic rights, ang karapatan ng China sa kanyang kasaysayan. At saka yung 9-dash line nila. Ano karapatan nila sa South China Sea base sa kanilang kasaysayan? Sabi ng tribunal ng Permanent Court of Arbitration, the tribunal found that it has jurisdiction to consider the parties' dispute, na mayroon siyang jurisdiction na mamamagitan, ibig na sabihin, concerning the historic rights
kung ano mga karapatan base sa kasaysayan ng China at yung pinanggalingan ng karapatan ng maritime entitlement sa South China Sea. On the merits, the tribunal concluded that the convention comprehensively allocates rights to maritime areas and that protections for pre-existing rights to resources were considered but not adopted in the convention. Accordingly, the tribunal concluded to the extent China had historic rights to resources in the waters in the South China Sea. May karapatan ang China sa South China Sea. Pero sinabi, but those rights are extinguished. Wala na kung saan nagsimula ang ating karapatan sa exclusive economic zone. Nasa ilalim na binigay sa biyaya ng United Nations on the Law, Convention on the Law of the Sea. Yan ang unang desisyon niya, na ang karapatan ng China hanggang lamang dun sa 200 nautical miles limit. Dagdag pa ng tribunal. The tribunal also noted that although Chinese navigators, fishermen, as well as those of other states had historically made use of the islands in the South China Sea, there was no evidence that China had historically exercised exclusive control over the waters or the resources. So natagpuan din sa findings ng tribunal, kahit yung ibang bansa, hindi lang China, hindi lang Pilipinas, ay gumagamit din ng dagat. Yun sinasabi. So that because of that, nag-conclude ang tribunal. The tribunal concluded that there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within the 9-dash line. Hindi sila pwede makaklaim ng rights sa 9-dash line. Kasi pumapasok ng rights ng Philippines doon sa hanggang sa 200 nautical miles. Kasi pag tinignan mo ang 9-dash line nila, ay pumasok pa, lumampas pa sa ating exclusive economic zone. So ito ngayon, status of the features. Ang features na pinag-usapan dito, kasama na dito yung Kalayaan Island Groups. Ano sinabi ng tribunal? The tribunal next considered entitlements to maritime areas and the status of features. Sabi na the tribunal first undertook an evaluation of whether certain reefs claimed by China are above water at high tide. Features that are above water at high tide generate an entitlement to at least 12 nautical mile territorial area. So, ibig sabihin, kung high tide, sa kiniklaim ng China, kung mataas ang tubig, at nandun pa rin makikita, pwede meron siyang karapatan na nga, hindi pa yun tutuukan buong buo. Karapatan lang to claim 12 nautical miles territorial rights. Okay? Karapatan lang yan. So ngayon, ano yung spratlys? Kahit high tide, mataas. Sabihin, yung spratlys mismo, mayroong sariling 12 nautical miles na claim sa territorial. So ngayon, kung idodrawing mo ngayon ang mapa ng Pilipinas, idrawing mo muna yung mapa na mayroong 200 nautical miles. Pagkatapos, idrawing mo uli ang Kalayaan Islands Group at pag na-drawing mo actual na lupa, i-drawing mo ulit ang 12 nautical miles na paikot sa dagat. Ganon yan ang dapat gawin. At kung matapos na natin yan lahat ng NAMRIA, i-deposito sa United Nations. At doon pag-awayan sa United Nations, hihingin na ngayon ng United Nations ang comment ng China. Payag ba kayo dito? Ganon lamang po yan. At doon na mag-away, hindi dito na baril-barilan. Naintindihan ninyo? Tapos sinabi pa, whereas features that are submerged at high tide do not have. Ibig sabihin, yung mga rocks na pag high tide, hindi mo na makikita, kagaya ng sandbar, ay wala nang karapatan na magkaroon ng 12 nautical mile limit yun. So sinabi pa, the tribunal noted that the reefs have been heavily modified by land reclamation. So, napuna din ng tribunal yung land reclamation na ginawa ng China. And it recalled that the convention classifies features on their natural condition at hindi yung kinikilala kasi dapat ang kilalanin lamang ng
tribunal ay yung isla sa natural na isla, hindi yung reclaimed. And relied on historical materials in evaluating the features. So, ibig sabihin, yung natural na shape ng lupa ang mananaig at titingnan ang kasaysayan nito. So the tribunal then considered whether any of the features claimed by China could generate maritime zones beyond 12 nautical miles. Kinonsidera din ng tribunal yun, yung claim ng China. Under the convention, islands generate an exclusive economic zone of 200 nautical miles on a continental shelf, but rocks which cannot sustain human habitation or human life, economic life, of their own shall not have exclusive economic zone. Okay? The tribunal concluded that this provision depends upon the objective capacity of a feature of an island in its natural condition to sustain either a stable community of people or economic activity that is not dependent on outside resources or purely extractive in nature. Ngayon, anong mga findings sa Spratlys? Dependent kasi sa outside resources ang mga tao doon sa Kalayaan Island Groups. Hindi kinilala ng tribunal na ito ay makapag-generate ng 200 exclusive economic zone. So the tribunal noted that the current presence of official personnel on many features is dependent on outside support and not reflective of the capacity of the features to exist on its own. Ibig sabihin, walang kakayahan ang isla ng Kalayaan Island Group na manatili na mag-exist ang economic life sa kanyang sarili lang. The tribunal found historical evidence to be more relevant and noted that the Spratlys were historically used by small groups of fishermen. Hindi lang pala Philippines eh. Spratlys were historically used by small groups of fishermen. And that several Japanese fishing, pati mga Hapon, pumupunta doon. Several small groups of fishermen and that several Japanese fishing and guano mining enterprises were attempted. So pati Hapon, pumupunta rin doon. The tribunal concluded that such transient lang, pangbisita lang, does not constitute inhabitation by a stable community. And that all of the historical economic activity had been extractive. Accordingly, sabi ng tribunal, the tribunal concluded that none of the Spratlys Island is capable of generating extended maritime zones. The tribunal also held that the Spratlys Islands cannot generate maritime zones collectively as a unit. Having found that none of the features claimed by China was capable of generating an exclusive economic zone, the tribunal found that it could, without delimiting a boundary, declare that certain areas are within the exclusive economic zone of the Philippines because these areas are not overlapped by any possible entitlement of China. So gets mo na? Dito na tayo sa decision ng tribunal patungkol sa mga illegal activities ng China. Lawfulness of Chinese actions. The tribunal next considered the lawfulness of Chinese actions in the South China Sea. So sabi niya, having found that certain areas are within the exclusive economic zone of the Philippines, the tribunal found that China had violated the Philippines' sovereign rights. Sovereign rights in its exclusive economic zone by interfering with Philippines fishing and petroleum exploration. B, constructing artificial islands, and C, failing to prevent Chinese fishermen from fishing in the zone. So in the tribunal also held that fishermen from the Philippines, like those from China, had traditional fishing rights at Scarborough Shoal and that China had interfered with these rights in restricting access. The tribunal further held that Chinese law enforcement vessels had unlawfully created a various
risk of collision when they physically obstructed Philippine vessel. So sa intrusion naman ng Pilipina, pati yung pagbubomba ay bawal talaga sila. So harm to maritime environment. The tribunal considered the effect of the maritime environment on the marine environment of China's recent large-scale land reclamation and construction of artificial islands as 7 features in the Spratlys Islands, and found that China had caused severe harm to the coral and environment and violated its obligations to preserve and protect fragile ecosystems and that habitat of depleted, treated, or endangered species. The tribunal also found that Chinese authorities were aware that Chinese fishermen have harvested endangered sea turtles, coral, giant clams on a substantial scale in the South China Sea, using methods that inflict severe damage on the coral reef environment, and had not fulfilled their obligations to stop such activities. So, aggravation of dispute. Finally, the tribunal considered whether China's actions since the commencement of the arbitrations had aggravated the dispute between the parties. The tribunal found that it lacked jurisdiction to consider the implications of the standoff between the Philippine Marines and Chinese naval and law enforcement vessels at Second Thomas Shoals, holding that this dispute involved military activities and was therefore excluded from compulsory settlement. So, ibig sabihin kapag military ang nature ng away, ay hindi maghimasok ang tribunal. The tribunal found, however, that China's recent large-scale land reclamation and construction of artificial islands were incompatible with the obligations on a stake during dispute resolution proceedings, insofar as China's inflicted irreparable harm to the marine environment, built a large artificial island in the Philippines exclusive economic zone, and destroyed evidence of the natural condition of features in the South China Sea that formed part of the parties' dispute. An expanded summary, ayan. Yan lang po ang brief decision. So, napakinggan nyo na ang decision? Oh, anong masasabi ninyo? Si Pastor Rodi Rabi, Dr. Kausing, you are always in my prayer. Salamat po. So, si Ben Barberte. Ben Barberte, narinig mo na decision ng arbitration? Ang rules ng EC 2000 from this year, kailangan pabayan iso. Ay, naku, kailangan! Ben Barberte, para kang timang. Binabanggit ko ng pangalan mo rito. Pasensya ka na. Kasi lumalabas na bubu ka eh. Exactly, hindi sila pwede mag-claim. Ay, nagkiklaim nga sila, nagkiklaim din tayo. Ganun lang kasimple. Pero ang decision ng arbitration, yung claim nila, hindi nila pwedeng i-claim yung nine-dash line. Kasi sumobra na sila, yung 9-dash line nila, sinobrahan na nila, sinakop na nila pati 200 nautical miles limit natin. Ganon po yun, Ben Maruerto. Pero rights lang po ang pinag-awayan yan, hindi sovereignty. Kapatid na Dennis Kausing, Ben Maruerte, yung mga island na outside EEC, hindi man yun kinukuha ng China. Saan ka naman makapagbanggit ng ganun? Nabasa mo ba? Where did you get those details? Are these details mentioned by you true or not true? Mag-ingat naman tayo sa magbanggit tayo ng mga detalye. Grace Benz Rubio. Grace Benos Rubio. Please do not further confuse the people. Wala, hindi pa ako nag-confuse, ha? Binabasa ko yung decision. Ben Maruerte, kahit sino pwede pumunta sa 201 nautical miles kasi international. Ano nang pinagbabanggit mo? Ay, kiniklaim ngayon ng China labas sa decision ng arbitration, labas ng economic zone ay such international. Tama ka, international water yan. Pwede kahit sino dumaan dyan. Ganun lang kasimple. Actually, kahit sa ating iisip, pwede dumaan. Passing rights lang ang meron. But not harvesting rights. Not kagaya ng fishing rights. Wala po. Kaya economic activity nga eh.
Although economic activity din ang dumaan, pero hanggang diyan limitasyon. Dadaan lamang ang barko pupunta sa Taiwan, kukuha ng mga chips. Okay? Siguro naman maintindihan naman ninyo. Ano pa? Binmar Huerte, siguro naging matalino ka na ngayon. Sabi niya, hindi mo rin pala alam, Kadudong, na pwede tayo pumunta sa lampas. Pwede tayo pumunta lang. At dadaan. Hanggang dyan lang, passing rights nga lang. Iba yung passing rights. Iba yung kung mapunta ka doon, mangingisda ka, bawal na sa kanila yun. So, Tommy, mahina kasi ang talino ng Pilipino. Nauna sila sa lugar na yan, hindi man lang nag-isip na magpatayo ng mga struktura develop para mapalawak ang teritoryo, umaasa sa natutulungan ng Amerika. Yun, Amerika pa kayo. Binmar Huerte, yes, narinig ko, klaro na sa atin ang ICC. Rights lang ha, klaruhin mo Binmar Huerte, yeah, rights lang. Unless and until na magsampa tayo sa United Nations ng ating lahat ng claims at kikilanin ang ating claims, saka pa lamang magiging absolute ang sovereignty rights natin. Okay? With that, I guess, pati si Binmar, pasensya na Binmar kung nabanggit ko mga masama patungkol sa iyo. Pasensya na. Anyway, mahal pa rin kita kasi lagi kang nanonood sa akin.